ano pa? Ilang oras pa? Ah, wala na. Dalawang oras na lakaran patungo sa sityo ng Lupang Pangako sa Zambales, ang lupa ng mga Aita, lupa kung saan tila nauubos na raw ang mga bata. Malaanghel na halakhak ang sumalubong sa akin sa Lupang Pangako, ang lupang ibinigay sa mga Aitang nawalan ng tirahan nang pumutok ang bulkan. Ang eskwelahan dito ay nasa sentro ng komunidad. Dito pinupunla ang pangarap ng maraming bata. Sa bilugan nilang mata, nadama ko kung bakit tinawag itong Lupang Pangako. Pero nang makausap ko ang kanilang mga guro, nalaman ko ang totoo. Pag grade 1, marami sila. Habang sumasampang grade 2, grade 3 hanggang grade 6, pakunti ng pakunti. Hanggang sa nangyayari, tatlo na lang yung makakagraduate. Ngayon po ang grade 1 is nasa 32 po. 32. Tapos, pagdating ng grade 2, konti na lang yan. Siguro mga 20. 20 na lang. Ano nangyari dun sa 12? Yung iba, tumutulong na sa parents na magtrabaho. So pagdating ng grade 2, 20 na lang. Pagdating ng grade 3, ilan na lang? Nagiging 15 ngayon po. 15. Tapos pagdating ng grade 4, yun bumababa po, nagiging 8. mga 10, 8, ganyan. Tapos pagdating ng grade 6, ano na? 3 na lang ang naiiwan. Taon-taon na lang daw may mga batang di na bumabalik sa paaralan. Gaano man sila kapursigidong matuto, iilan lang sa mga batang ito ang mananatili. Iilan lang ang magtatapos. Saan napunta ang kanilang mga kaklase? Gandang araw po. Taga-Jimmy, sila ka. Ito si Cara. Ilan anak niyo, Tay? 7? 7. Ilan Asawa ng isa. Yung isa may asawa na. Nandito sila lahat? Wala na sa nangamuhan sila. Sa gilid lang ng eskwelahan nakatira si Mang Seferino. Pero ni isa sa 7 anak niya hindi nakapagtapos man lang ng grade 2. Ang iba sa kanila'y nangangamuhan. Ang pangangamuhan ang tawag nila sa mga batang nagtatrabaho bilang katulong o di kaya'y utusan. Saan po nangamuhan? Sa Balanga, Pampanga, Bataan. Balanga, Bataan. Sino yon? Si Maricel? Si Maricel. Anong trabaho niya doon? Naglalaba. Ah, sa bahay. Nilinis ng bahay. Ganun. Tapos Si Edwin nasa Bargin. Titinda ng ano. Ang masaklap na realidad, dito sa Lupang Pangako, pagtuntong sa edad na 10, pwede nang magtrabaho. Basta matuto lang magsulat ng pangalan, tigil na sa paaralan, at diretsyo na sa pangangamuhan. Hanggang 10 siguro o 8. Karaniwan mga 10 or 8 ang anak. Eh kapag umabot na 10 or 8 ang anak, ilan ang mangangamuhan? Mga 3, 2, ganun. Dito ko sinimulan ang aking paghahanap sa mga nawawalang estudyante ng Lupang Pangako. Sa bayan ng San Marcelino ako napadpad. Bulong-bulungan kasi na may batang Aita raw silang nakikita dito. Walang kasamang magulang, animoy naligaw sa kapatagan. Si William ang nag-iisang Aita sa parting ito ng San Marcelino. Nagulat ako nang ilabas siya ng mga tao. Sige na, basta na. Nag-abog ka lang si Baka kasi Sa liit ng batang ito,
paano niya nakayanang mabuhay ng malayo sa tunay na pamilya. Grade 2 na sana si William kung nanatili siya sa eskwelahan. Pero nang tumuntong siya sa edad na 8, pinatigil siya sa pag-aaral at isinama siya sa patag ng kanyang magulang. 3 araw daw yun bago magpasko. Di niya akalaing yun na pala ang huling Paskong makakasama niya sila. Ba't ka nagpunta dito? Punta po ako dito ng tatay ko. Bakit? Ako po ay kukunin po. Kukunin kanino? Yung kuya niya po, magpapasto ng baka po. Dito ka na lang, William, kanya. Huwag ka nang alas dito, mas magandang buhay mo dito. Si William ay anak ng isang maggagasak. Pag mababa raw ang ani at lugi sa palengke, maswerte na raw kung makakain sila ng 2 beses sa isang araw. Anong kinakain ninyo araw-araw doon? Saging po. Saging lang? Opo. Tsaka kanin? Wala po. Saging lang araw-araw? Opo. Bakit daw nila parang pinaampun na rin nila in a way, di ba? Parang ganun. Opo, ma'am. Bakit ganun? Kasi Kwan, ma'am, dahil marami silang mga ma'am, 10 sila, ma'am. Kasi, ma'am, sa dami. bundok? Sa bundok, ma'am. Mahirap ang buhay doon, ma'am. Kung minsan, ma'am, yung pagkain lang nila, ma'am. Siyempre, ma'am, kung yung saging lang, ma'am, saging lang kakain nila, ma'am. Dito, may bigas para pagkain din ng ma'am. kaya kinuha nyo na lang. Walang kasulatan na pinaaampon ang batang si William. Kahit kailan naman daw kasi pwedeng bumalik ang bata para bang ipinahiram lang siya sa kanila. Magtatrabaho pero ang sahod ay tirahan at pagkain lang. At may isa pa palang hiningi ang kanyang mga magulang. Paano yung sistema? Ano yung Kwan, isang ma'am, baka? sa isang taon, ma'am. Isang baka, ma'am. Anong isang taon, isang baka? Isang bakang babae, ma'am, na kukuha sa kanya, ma'am. Ang bayad sa pamilya niya. Siya, ma'am, siya lang. Sabi ng nanay ko magparami ka ng baka mo, anak, sabi niya po. Yun, pag lumaki ka, hayaan mo na kami dito, basta bigyan mo kami ng pag rumami ang alaga mo. Bibigyan mo naman kami din po. Ayun po, bigyan ko po sila pag lumami po yung alaga ko. Bata kapalit ng baka. Maswerte si William dahil sa 1 taong pagpapastol, napamahal na sa kanya ang kanyang mga amo. At hindi na lang batang hiram ang turing sa kanya, kundi higit pa. Para anak ko na siya, ma'am. Turing ko siyang anak, ma'am. Kahit hindi mo siya kadugo. Po, ma'am, mas gusto ko pang kasama yan, ma'am, kaysa kagwaya kong unat, ma'am, Kasi, Masipag, ma'am, Tapos, masunurin, magalang, ma'am. Kasi saan pupunta yan, ma'am, magalang na bata yan. anong pangarap niyo po para kay William? Pag, ma'am, pag talagang tatagal sa akin, ma'am, pag mag-asawa siya, kami bahala. Patayuan na namin siyang maliit na kubo, ma'am. Gano'n lang pang sa akin, ma'am. Hindi ko siya pabayaan, ma'am. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nakalimutan ni William ang bundok na pinanggalingan. Nakalimutan na rin niya ang eskwelahan. At natutunang itakwil pati sariling kulay para lang mabuhay. Nag-aaral ka ba dito? Hindi po. Ba't hindi ka nag-aaral? Ayaw ko po. Ha? Ayaw ko po. Ba't ayaw mo mag-aral? Kasi po minsan dun po sa bundok, mag-aaral po kami dun . O, Madami po ng away po. ba't hindi ka mag-aral dito? Ayaw ko po. Marami po ng asar po. Ah, nangaasar. Opo. Inaasar ka na ano? Yun po. Ha? Sabi nila Ano? Ano inaasar sa'yo? sabi niya po, ita ka daw. Sabi niya po sa akin. Masama ba yung magiging ita? Opo na po. Ha? Opo daw. Masama ba yung pagiging ita? Sabi niya po, ita ka daw. Ita ka.
Ita ka ba o hindi? Hindi po. Hindi ka ita? Kita po ako pero noon po. Noon pa yon. Ngayon, hindi ka na aita. Hindi na po. Nagbago man ang kanyang isip at galaw, ang munting pastol ay isa pa ring tupang ligaw. Sa bayan ng Kabanggan ako sunod na dinala ng aming paghahanap. Sa ambukan ng matatanda, natuklasan kong matagal na pala ang sistema ng pangangamuhan at nakaugalian na ang mga batang pinahihiram. Tradisyon po namin dito, ma'am. Oo. Sa lugar namin, Oo. kagalian po yung lumalaki po ang mga bata. Oo. Dahil sa kahirapan, lumalaki po sa nangangamuhan po sa mayayaman. Nangangamuhan. Paano po yung pinapaampun ninyo yung mga anak ninyo? Kung sa kon po, ma'am, parang ampun na rin yun, ma'am. Kasi bata pa, nasa mayayaman na po yan. Palalaki ng mayayaman, at turuan ng trabaho, gawaing bahay. Oo. Kung dumating po ang takdang panahon na malalaki na sila, Oo. muli naman po silang binabalik ng mayayaman na yun. Ilang taon yung bata? Pinakamababa naman, ma'am, yung 7. Pinakaantas po yung 7, nagtatrabaho na. Opo, ma'am. Ito yung bahay ninyo? Ito po ang bahay namin. Nasaan si Abril? Ayan po, sir. Walang ibang pangarap si Abril kundi ang makapagtapos ng pag-aaral. Ang pagpasok daw sa eskwelahan ang pinakamasayang oras ng kanyang araw. Magaling ka ba sa school? Kunti lang po. Konti lang. Anong favorite subject mo? Kasi po. Kasi. Pero nito lang taong ito, pinatigil siya sa pag-aaral. Di na raw ito kayang tustusan ng kanyang mga magulang. Amo po dati ng nanay ko. Ano sabi ng amo ng nanay mo? Sinabi niya po sa nanay ko na doon na po ako titira. Para? Bakit daw? Para daw po may katulong silang magtrabaho ng bahay. Gusto mo ba yon? Para po makapag-aral sana. Yun ba ang sabi ng mama mo? Opo. Ipinasok si Abril sa isang mayamang pamilya sa Zambales, sa parehong amo na minsan ring pinagsilbihan ng kanyang ina. Lumaki po ako sa mayaman. Lumaki kayo sa mayaman. Alila, kumbaga, katulong. Nangangamuhan. 12 anyos lang si Dalina nang kunin siyang alida. 4 na taon siyang nanilbihan hanggang siya mismo'y nagkapamilya na. Ngayong 12 anyos na si Abril, siya naman ang magmamana ng kaugalian. Ganun po ang kaugalian namin mga kunot. Kasi ayaw naman po namin na mamatay na lang kami ng dilat. Ayaw naman po namin yung butumin kami. Katwiran namin, kung magsama-sama kami sa bahay, pare-pares kami hindi kakain. Walang sahod na natatanggap sa pangangamuhan si Abril. Ang usapan lang, pagkain, tirahan at libreng edukasyon kapalit ng buong araw na trabaho. Pero matapos ang 6 na buwan, bumigay ang kanyang maliit na katawan. Nagdesisyong umuwi si Abril. Ba't ka umalis doon sa mayaman? Mahirap po kasi yung trabaho doon. Minsan po, hinihila po ko ng bata. Malungkot ba doon sa bahay ng mayaman? Opo. Hindi po ako sanay doon. Ba't hindi ka masaya doon? Kasi po, wala po kung nakakalarong bata. Nasa bahay na lang ngayon si Abril. Nangangarap pa rin na makabalik sa eskwelahan. Pero ang mapait na katotohanan, sa mga batang nangangamuhan, ang edukasyon at paglalaro ay hindi karapatan. Pag-uuling at pagkakaingin ang pangunahing kabuhayan sa lupang pangako. Pero magtanim at magtrabaho man sila, ang problema, transportasyon pa lang, lugi na sila. At dahil di naman kanilang lupang sinasaka, halos wala rin silang napapala. Kaya gustuhin man nilang manatili ang mga bata sa eskwelahan, tila imposible. Yung ibang mga bata na nakakausap ko rin, sabi nila, totoo nga ika nila, uncle, gusto namin mag-aral pero kung minsan para kaming huli. Bakit ika ko? Minsan sa pananamit lang namin, kulang kami.
Pagkatapos sa isang linggo, halos yung 2 damit, 1 damit, yun na lang ang parati nila nakikita. Siyempre nalulungkot din po kami, madam. Walang gustong maging alipin, pero anila kung sikmuray kumakalam, mas mabuti na raw maging utusan. Buwan-buwan may nag-iikot na recruiter sa kanilang lugar at halos lahat ng magulang pinipila ang anak. Isa sa mga napili ng recruiter ang pamangkin ni Panyong na si Rudy. Nasa grade 2 lang noon ang bata. Usapan, madam, siya ang kumuha ng bata, yung 6. Ba't pagdating doon sa Bulacan, nilipat niya sa iba-ibang bahay? 6 na buwan na nilang di nakikita si Rudy. Ang alam lang nila, dinala ito sa Divisoria. Aita? Diyan sa mga dyan. May mga pwesto dyan. Meron. Hinanap namin sa Maynila ang batang Aita. Meron dito. Yan yung may payong na yan sa gilid, banda kaliwa. Meron dyan nagtatrabaho, Ita rin. Kulot din ang buhok niya, pero hindi ko alam kung Ita siya eh. Pero kulot ang buhok, may itim. Lalaki. Lalaki. Mga siguro, mga 12 yata. Nahanap na namin ang isa sa mga nawawalang estudyante. Bakit ikaw lang naiwanan? Wala kang kasama? Walang pa ni papunta rito. Marami na sila dyan sa Bulacan. Sino nagsabi na magpunta ka sa Maynila? Ikaw o si Lila? Yung nagpasok sa akin, yun nagpunta rito sa akin. Buong buhay ni Rudy inilagi sa bundok. Ngayon, ang gubat naman ng syudad ang kailangan niyang kilalanin. Paano mo napunta sa inyo? Sa bundok ka, inilang ka po, inilagang Kasi yung kaibigan ng kapatid ko, nagdala siya ng maraming Aita sa Bulacan. So, sumobra yung dinala sa kapatid ko, 3, sobra na 1. Tinawag sa akin kung gusto ko raw magsubok kumuha ng taong Aita. So, naawa naman ako. Sabi ko, try natin. Kahit na medyo mahirap talaga magturo, pinagtiisan ko na kasi nakakaawa naman. Mahirap siya umintindi. Tsaka sa kalinisan, ang hirap turuan maging malinis sa pangangatawan. Ayon sa kanyang amo, masibag naman daw ang bata. Pero kahit 6 na buwan na ito rito, naninibago't nahihirapan pa rin siyang makibagay. 6 mo'y isang isdang inalis sa dagat. Ako naman kasi mahirap din ako eh. Kaya alam ko ang damdamin ng mga mahirap. Kaya sinasabi ko nga pauwi na kita. Ayoko po, ate. Nakabili na ng kalabaw mula sa kanyang sweldo si Rudy, pero wala pa siyang balak umuwi. Walang balak balikan ng eskwelahan dahil misyon niya makaipon ng sapat na pera para ang susunod sa kanya di na mangamuhan pa. Ano pinag-iipunan mo? Bibili ako ulit ng kalaborin. Bili ka ng pagtaniman na magandang lupa. Gan. Pag nagkaanak ka ba, papayagan mo yung anak mo mangamuhan? Hindi na, tama na ako. Kailan kaya makakauwi ang batang ito sa kanyang lupang pangako? Hindi lahat ng lumilisan sa lupang pangako nangangamuhan. Ang iba sa mga bata, dito ko natagpuan. Taga saan kayo na ulit? Taga saan kayo? Sambales. Layo naman na nilakad niyo. Umabot kayo dito sa Pampanga, sa Lubao? Kaya na po ito yung pangalan nyo? Wins. Surya. Ha? Surya po. Surya, ano mo si William? Siguro pisa. Mga pinsan ng pastol na si William ang mga batang namamalimos. 5 oras silang naglakad makarating lang sa highway ng Pampanga. Kapag walang mahanap na pangangamuhan, nabubuhay sila sa barya ng iba. Hindi pa po kasi pwede yung tinanim namin ng mga saging. Isang araw silang mamamalimos. Bukas, babalik na sila sa bundok. Pero may ibang mga bata na di na nakakabalik. Anak ng isang pulubi si Maria. Maluwag. Dito sila madalas magpalimos ng kanyang ina. Pero isang araw,
di na lang barya ang hiningi ng kanyang ina. So, nandun siya sa terminal na naghihintay lang siya ng bibili dun sa anak niya. Hindi naman bibili. Yung magpaampon, humingi siya 5,000. Sabi ko nga wala akong 5,000 eh. Para mo na, sabi ko hindi naman baboy ang anak mo para benta mo. Bibigyan kitang pera. Sabi ko para umalis ka na. Bibigyan kita ng pera para, sabi ko, tulong ko sa'yo. Walang anak si Noel, kaya nang makita nila ng kanyang asawa ang batang si Maria, hindi sila nagdalawang isip na ampunin ito. Walang adoption papers ang bata. Karaniwan na raw kasi sa lugar nila na may mga batang Aita na iniiwan na lang na parang mga pusa. Pinalam namin ng through DSWD. Tinanong namin kung kailangan pa ng huwag na raw. Kasi alam mo naman mga Aita, mga nag-abandon na ng bata mga yan. 2 buwan lang si Maria nang ampunin siya ni Noel. Ngayon, parang tunay na anak na ang turing sa kanya. Unti-unti na rin siyang tinuturuan na kalimutan ang kanyang pinanggalingan. Pag lumaki po si Maria, ano pong sasabihin niyo sa kanya? Yun, sabi ko, anak kita. Pinagli ka lang ng mami mo sa Ita dahil may katulong tayo. Yun lang, pero hindi ko sasabihin sa kanyang ampun ka namin. Babaguhin ko ang kinabukasan ng batang ito. Hindi siya lalaking ignorante. Hindi siya lalaking mangmang. Ibibigay ko ang lahat. Ganyan ko kamalang anak ko. Nakalulungkot isipin na para magkaroon ng kinabukasan, kailangang itakwil ang nakaraan. Anuman ang antas sa buhay, anuman ang kulay, karapatan ng lahat ng bata ang makapag-aral at makapaglaro. Malungkot ba doon sa bahay ng mayaman? Opo. Bakit malungkot? Kasi po wala po kung nakakalaro niya. Karapatan ng lahat ng bata ang maging malaya sa piling ng pamilya. Ang magkaroon ng sapat na pagkain, tirahan, at malusog na pangangatawan. Ang ipagtanggol at akayin ng gobyerno laban sa hirap at pang-aabuso. Karapatan ng lahat ng bata ang maisilang, mabigyan ng pangalan, at maging totoo sa kanyang pinagmulan. Masama ba yung pagiging Ita? Sabi niya po, Ita ka, Ita ka, Ita ka. Ita ka ba o hindi? Hindi po. Hindi ka Ita? Ita po ako pero noon po. Noon po. Noon pa yon. Ngayon hindi ka na Aita. Hindi na po. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.